Unti-unti nang sumusugod ang mga hellhounds patungo sa ground ng paaralan. Tinitiis ni Songwoo ang mga heat shockwave dahil kailangan niyang makalapit sa mga halimaw hanggat kaya niya. Biglang huminto ang mga hellhounds, at naamoy nila ang kanilang paligid. Iniisip ni Songwoo na baka naamoy nila ang mga bangkay ng mga halimaw na nakabaon sa lupa. Para mapalapit sila, kinuha ni Songwoo ang kanyang dwarven crossbow. Pagkatapos ay sinimulan niyang barilin ang mga hellhounds upang makuha ang kanilang atensyon sa kanya. Ang mga hellhounds ay nagalit matapos makita ang kanilang mga kasama na binabaril ng mga bolts, at nagsimula silang sumugod sa kanya. Sinabi ni Songwoo na magandang tignan sila kapag nagkakaisa sila ng ganito, at nakakatuwang makita kung paano sila nagwawala. Inutusan ni Songwoo ang kanyang skeleton bird na dalhin siya sa itaas. Pagkatapos makapunta sa himpapawid, ginamit ni Songwoo ang mga bangkay sa kanyang kasanayan na death explosion na nakabaon sa lupa. Ito ay nagresulta sa ilang malalaking pagsabog na nilipol ang lahat ng mga hellhounds. Di nagtagal, nakatanggap siya ng 15,000 ginto bawat hellhounds na pinatay. Medyo kalmado na ngayon dahil napatay na niya ang mga alaga ng main boss. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa kanyang pangunahing target. Matapos makalapit ang boss monster, may lumabas na notification na nagsasabing lumabas na ang Hellsmithing Armor. Ang heatwave na ibinubuga ng Hellsmithing Armor ay lalong tumitindi sa pagdaan ng bawat segundo. Ngayon, kailangan ni Songwoo na simulan ang ikalawang yugto ng kanyang plano, at ipinatawag niya ang mga golems. Ang mga bangkay ng mga hellhounds ay itinaas sa hangin, at nagsimula silang magsama-sama. Pagkaraan ng ilang oras, ang bangkay ng mga hellhounds ay naging 2 golem, at nakatanggap si Songwoo ng abiso na siya ay nagpatawag ng 2 golem transformation. Pagkatapos ay nilagyan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton ng mga kalasag gamit ang kanyang kasanayan sa Battle Gear production. Nakatanggap si Songwoo ng rank 1 gear synergy na tinatawag na Armor Break. Ang synergy na ito ay nangangailangan ng higit sa 10 unit na nilagyan ng mga blunt na armas, at nagbibigay ito ng iba't ibang buffs, tulad ng stun stat na 6% at karagdagang pinsala laban sa mga halimaw na may katamtaman, hanggang sa may malalaking build at 10 karagdagang pinsala laban sa mga target na nakasuot ng plated armor. Inihanda ni Songwoo ang espesyal na synergy na ito para sirain ang armor ng boss. Pagkatapos, inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton bird na umabanti papunta sa boss, na nilagyan ng mga fire extinguisher. Ang mga skeleton bird ay tinapon ang mga fire extinguisher sa Hellsmithing Armor, na nagpapababa ng temperatura sa paligid ng Hellsmithing Armor ng kaunting fraction. Ginamit ni Songwoo ang mga throwing type na fire extinguisher na ito upang mapababa ang temperatura sa pamamagitan ng pagharang sa oxygen. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang Hellsmithing Armor ay gumawa ng ilang mga bowl ang apoy. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga bowl ang apoy upang patayin ang mga skeleton bird na ipinatawag ni Songwoo. Nararamdaman ni Songwoo na medyo malakas pa rin ang init ng Hellsmithing Armor, kaya tinawag niya si Hanho para magsimula ng isang bagay. Tumatakbo si Hanho patungo sa sports ground, may dalang malaking tubo ng tubig. Sinabi niya sa ibang mga manlalaro na buksan ang water valve, dahil gagawin niyang swimming pool ang buong lugar na ito. Napagtanto ni Jisoo-yeon na ang tubig ay sumisingaw bago pa man ito tumama sa lupa, pero si Hanho ay patuloy na nagbobomba ng mas maraming tubig dahil kailangan nilang babaan ang temperatura. Napakainit ng singaw ng tubig, at halos hindi na nila ito matiis. Pero sinabihan ni Hanho ang ibang mga manlalaro na isipin ito bilang isang hot spring sauna. Sinabi ni Songwoo na ngayon na ang kanyang pagkakataon na sumali sa aksyon, kaya ipinatawag niya si Righty at ang Death Knight. Matapos mag-transform sa kanyang Lich Mode, tinanong ng Death Knight si Songwoo kung kailangan lang nilang basagin ang metal na lata sa harap nila, at sinabihan sila ni Songwoo na basagin ito sa kanilang puso. Pinuhay ni Songwoo ang mga patay na hellhound sa paligid niya, at sumakay sila ni Death Knight, kasama rin si Righty. Pareho silang nagsimulang sumugod patungo sa Hellsmithing Armor sakay sa undead mounts. Ginamit ni Songwoo ang kanyang kakayahan na Call of Death upang ipatawag ang mga zombie, na nag-trigger naman sa pag-activate ng Weakened Spirit. Ang Hellsmithing Armor ay talagang naasar pagkatapos matamaan ng isang grupo ng mga debuff. Pagkatapos ay sinimulan niyang atakihin sila Righty at ang Death Knight,
ngunit napakabilis ng mga ito para sa kanya, at madali nilang naiwasan ang kanyang mga pag-atake. Napakalakas pa rin ang apoy sa paligid nila, kaya tinawag ni Songwoo ang kanyang Undead Lizardman para pumunta at spray ang mga natitirang fire extinguisher sa Hell's Moving Armor. Ang Hell's Moving Armor ay natamaan sa pangalawang pagkakataon ng isang grupo ng may mga bitbit na fire extinguisher. Sa pagkakataong ito, ang dami ng mga fire extinguisher ay sobra-sobra, at ang lugar sa paligid ng Hell's Moving Armor ay dahan-daang nagsimulang mabalat ng gas, na kung saan ay hamina ang pagdaloy sa supply ng oxygen sa boss monster. Sa kabilang panig, si Hanho ay patuloy na nagbobomba ng mas maraming tubig sa lugar ng digmaan. Hindi pa tapos si Songwoo, at tinawag niya ang Deadly Cloud sa itaas mismo ng Hell's Moving Armor. Ang kombinasyon ng maliliit na taktika na ito ay gumagana ng maayos sa pabor ni Songwoo, dahil ang Hell's Moving Armor ay humihina. Ang temperatura sa paligid ng Hell's Moving Armor ay bumaba ng malaki, at ngayon ay posible nang lapitan siya. Inutusan ni Songwoo ang mga skeleton na nilagyan niya ng mga bone weapon upang umatake sa boss. Sinimulan nilang pagpalo-paloin ang Hell's Moving Armor mula sa lahat ng direksyon gamit ang kanilang mga mapurol na armas. Tinipon ng Hell's Moving Armor ang lahat ng kanyang natitirang lakas, at hinampas niya ang mga skeleton army ng isang napakalaking suntok. Iniisip ni Songwoo na hinarap nito ang mga skeleton army ng isang suntok lang, at ang boss na ito ay masyadong mapanganib para harapin ng pisikal na pag-atake ng mag-isa. Kailangang may mag-pin down sa kanya, kaya inutusan ni Songwoo ang kanyang skeleton wyvern na atakihin ito. Ngunit dinurog lamang ng Hell's Moving Armor ang skeleton wyvern sa isang suntok. Nag-aalala sina Hanho at Jisoo Yun habang iniisip nila na baka nahuli si Songwoo sa huling pag-atake na iyon, pero napakabilis ni Songwoo para mahuli ng ganun lamang, at nagpunta siya sa likuran. Napagtanto ni Songwoo na ang kanyang mga balikat ay walang apoy sa gilid, at sinimulan niya itong hampasin gamit ang scythe. Sinusubukan ni Death Knight na itali ang Hell's Moving Armor gamit ang kanyang mga kadena habang si Righty ang pumipigil dito. Ipinatawag ni Songwoo ang mga troll skeleton, at inutusan silang itulak ang Hell's Moving Armor sa itinalagang lokasyon. Pinainit ng Hell's Moving Armor ang isang kamay niya sa matinding antas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kamay para umatake ng matinding fireburst attack sa mga troll skeleton, at sa sobrang init ng pag-ataking ito na napakalakas, ang mga troll ay bumalik sa internal death at hindi na sila muling mabubuhay muli. Ang katawan na apoy ng Hell's Moving Armor ay bumabalik sa init nito. Sa ngayon ay hindi na maaaring magsayang si Songwoo ng higit pa sa kanyang mga undead army dahil medyo mahirap mahanap ang mga ito. Kaya, inutusan niya ang Ogre Champion na suntukin ang boss mula sa likuran. Si Hanho at ang mga manlalaro ay nauubusan na ng tubig, kaya tinanong ni Hanho ang iba pang mga manlalaro kung mayroon mang mga water mages, o kailangan nilang gamitin ang kanilang ihi bilang likido upang palamigin ang Hell's Moving Armor. Ang Death Knight ay naglaan ng kanyang oras upang ganap na balutin ang Hell's Moving Armor ng kanyang mga chains, at kailangan ni Songwoo na gamitin ng husto ang pagkakataong ito. Inutusan ni Songwoo ang Wandering Drake na hilahin ang mga kadena ng buong lakas. Natamba ang Hell's Moving Armor nang siya ay tumagilid sa mga kadena, at inutusan ni Songwoo ang Wandering Drake na dalhin ang boss monster sa bitag na kanina nilang pinlano para sa kanya. Matapos madala ang Hell's Moving Armor sa isang tiyak na lokasyon, inutusan ni Songwoo ang kanyang mga golem na lumapit, at tumalon sila patungo sa Hell's Moving Armor. Sinabi ni Songwoo sa mga flesh golem na tiisin ito hanggat kaya nila, dahil uubusin niya ang lahat ng kanyang mana sa nag-iisang pag-atake na ito. Si Songwoo ay gumamit ng kanyang corpse explosion skill, na sumabog sa mga laman ng golem kasama ng isang nakalibing na patay na halimaw, at ito naman ay nagresulta sa isang malaking pagsabog. Bumaba ang mga manlalaro dahil masyadong malakas ang heatwave na ibinubuga mula sa pagsabog. Ang huling pag-atake na ito ay masyadong malaki ang pinsala para sa Hell's Moving Armor, at siya ay namatay sa pagsabog na iyon. Si Songwoo ay nakakuha ng 4.5 milyong ginto para sa pagpatay sa pangalawang Hell's Moving Armor. Makakakuha siya ng karagdagang B-rank experience card bilang reward sa pagpatay nito na may level na mas mababa kaysa sa nairekomenda. Sa paglipas ng sandali, nakakuha si Songwoo ng maraming experience mula sa laban na ito at siya ay nag-level up sa level 20.
Pagkatapos maabot ang level 20, lahat ng kanyang mga estatistika ay tumaas ng 2 puntos. Nakakuha si Songwoo ng titulong tinatawag na Hell Repeller. Ang titulong ito ay nagbibigay sa kanya ng 2 puntos sa dexterity, at ang kanyang resistance sa mga sumpa at mahika ay tumaas ng 10%. Sinabi ni Songwoo na ito ay sa wakas ay natapos na, at ang quest na kumplito na, ngunit pagkatapos ay may naalala siya. Nauna nang sinabi ng quest na matatapos lang ito kung papatayin nila ang parehong boss monster sa loob ng 2 oras. Kaya, upang kumpirmahin ang kanyang hinala, tinanong niya si Sean kung tapos na sila sa kanilang laban. Ipinaalam sa kanya ni Sean na pinatay nila ang unang Hell's Moving Armor mga 118 segundo bago siya, at medyo nalungkot si Songwoo dahil natalo siya sa pastahan. Pagkatapos magtrabaho ng husto, makukuha na ngayon ni Han Kang-sok ang legendary item. Wala pa ring ideya si Songwoo tungkol sa class o kakayahan ni Han Kang-sok, at gayon paman, siya ang number 1 para sa isang dahilan. Iniisip ni Songwoo na walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas, at dapat na siyang mag-move on. Biglang-bigla, nakakita si Songwoo ng isang bagay na ibinubuga mula sa patay na katawan ng namatay na boss monster. Pagkatapos magkaroon ng contact sa item, may lumabas na notification, na nagpapaalam kay Songwoo na natugunan niya ang isang partikular na kondisyon sa pamamagitan ng pagkuha ng titulong, Hell's Repeller, at siya ay kwalipikado na ngayong magtanim ng binhi ng World Tree. Bilang guardian, magagawa niyang palagwin ang World Tree, at lalago ito sa pamamagitan ng impluensya niya. Hindi masyadong sigurado si Songwoo kung ano ang ibig sabihin ng system sa World Tree, dahil ang World Tree na nakita niya noon ay hindi magandang senyales, at malapit na nitong wakasan ang buong kontinente ng Korea. Nakatanggap si Songwoo ng personal na quest na tinatawag na Guardian of Death. Kailangan niyang magtanim ng Divine World Tree sa Korea. Bilang gantimpala, isang personal na kasanayan at isang titulong tinatawag na Owner of the World Tree, ang ipagkakaloob sa kanya. Kailangan may hinto ni Songwoo ang pagsalakay ng mga demonyo na mula sa kabilang mundo, na nagbigay sa kanya ng kwalipikasyon upang maging guardian. Kung tatanggapin niya ang kanyang kapalaran at palagwin ang World Tree, makukuha niya ang dakilang kapangyarihan upang suportahan ang mundo. Kung ang layunin sa pagpapalago sa World Tree ay mabibigo, isang malaking kalamidad na hindi na maibabalik ang mangyayari sa Earth. Naaalala ni Songwoo na nakita niya ang pangalawang bad ending ng World Tree, ngunit ang World Tree na iyon ay tinawag na The Fallen, habang ang isang ito ay tinatawag na The Guardian. Once-in-a-lifetime opportunity ito para kay Songwoo lang ibinibigay. Mayroong mas makapangyarihang mga tao tulad ng number 1 rank na si Han Kang-sok, ngunit ang gawaing ito ay ipinagkaloob lamang sa kanya. Pinapakalma ni Songwoo ang sarili dahil hindi niya kayang gawin ang gawaing ito sa ngayon, at hindi na kailangang magmadali. Kailangang ayusin ni Songwoo ang ilang bagay. Maaaring nawalan siya ng pagkakataon na makakuha ng isang legendary item, ngunit hindi ito tulad sa iba na uuwi siyang walang dala. Nakatanggap si Songwoo ng isang special rank item na tinatawag na Hellfire Armor. Ang armor na ito ay nagpapataas ng depensa ng 50%, magic resistance ng 30%, fire resistance ng 100%, at fire damage ng 20%. Ang size ng armor na ito ay automatikong mag-a-adjust upang permanenteng magkasya sa user, kaya hindi ito basta matetrade. Ang level ni Songwoo ay tumaas sa level 20, kaya pinili niya ang Corpse Explosion card bilang kanyang level up reward. Pagkatapos pumili ng card, tumaas ang rank ng kanyang kasanayan mula sa basic hanggang sa proficient. Ngayon, pagkatapos ng ilang pagsabog, isang maliit na amount ng Breath of the Abyss ang ilalabas, na magdudulot ng karagdagang 30% na pinsala. Ginamit ni Songwoo ang Corpse Explosion sa isang patay na Hellhound sa malapit. Ang resulta ay maganda, dahil si Songwoo at ang kanyang mga skeleton ay kayang mag-buff pagkatapos magkaroon ng contact sa Breath of the Abyss. Malaki ang gantimpala ni Songwoo pagkatapos ng misyon na ito, ngunit may malaking halaga ang binayaran niya para sa tagumpay na ito. Nawala niya ang lahat ng kanyang troll skeletons, na medyo mahirap makuha na. Kumigit kumulang 30% ng mga skeleton ang permanenteng namatay na sa labanang ito, ngunit sa kabutihang palad, karamihan sa kanyang mga espesyal na skeleton ay nabubuhay pa.
Biglang tumakbo si Hanho papunta kay Songwoo, sumisigaw ng malakas na sila ay nasa malaking problema. Si Songwoo ay nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari, at nagtanong siya tungkol sa mga lalaking kasama niya, dahil hindi sila mukhang mga refugee. Ipinaalam ng isa sa mga manlalaro kay Songwoo na bahagi sila ng Outer Range Scouting Team mula sa Metro Union. Naalala ni Songwoo na ang Union ay may maraming maliliit na team na ginagamit upang mang-alap ng impormasyon mula sa mga nakapaligid na lugar. Tinanong siya ni Songwoo kung bakit sila nandito, at sinabi ng scout na kailangan nilang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ipinadala sila dito upang subaybayan ang lugar, at habang ginagawa ang kanilang trabaho, nasaksihan nila ang isang malaking grupo ng mga taong lobo na nagmumula sa lugar ng samtan mga 15 minuto ang nakakalipas. Sa pagtukoy mula sa pagkakaiba-iba ng mga werewolves, sila ay bahagi ng Evolution Society. Iniisip ni Songwoo na marahil ay naghihintay ang Evolution Society ng perpektong oras upang patayin siya. Malayo siya sa Union, at katatapos lang niya ng matinding laban. Siguro naisip nila na ito na ang pinakamagandang oras para kalabanin siya. Sinabi ng scout na ipinadala na niya ang ulat pabalik sa istasyon ng Yongdongpo, kaya ang prosecutor at ang team ng Crusader ay darating din dito. Ngunit ang bilang ng mga kaaway ay marami, kaya dapat mag-ingat si Songwoo. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, napansin nila ang isang bagay na dumaan sa kanila ng napakabilis, na nagpapaalala sa kanila. Isang hindi kilalang bagay ang bumangga sa isang gusali sa malapit, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Ipinaalam ng scout kay Songwoo na ang kanilang Team 3 at 4 ay nagtatago sa loob ng mga gusaling iyon na sumabog. Iniisip ni Songwoo na baka nasa proseso na sila ng pagsalakay, dahil nandito ang Evolution Society. Lahat sila ay nagsimulang tumakbo sa loob ng isang kalapit na gusali, at ipinaalam sa kanila ni Jisoo-yeon na marami siyang nararamdaman na mga kaaway sa paligid nila. Sinabi ni Jisoo-yeon na may humigit kumulang 300 na mga kaaway sa kanilang paligid. At sinabi ng scout na tama siya, dahil nakita nila dati na maraming werewolves ang nagmamarcha patungo sa lugar na ito. Iniisip ni Songwoo na hindi mahalaga ang bilang ng mga kalaban sa mga normal na senaryo, ngunit kung ang kanilang mga kaaway ay 300 matatalinong werewolves, kung gayon lahat ng tao rito ay mamamatay. Sa hindi malamang dahilan, ang kanilang gusali ay nadamay ng isa pang pagsabog. Ang mga survivor sa loob ng gusali ay nagpapanik, dahil hindi nila alam kung ano ang mga pag-atake sa kanila ng kanilang mga kaaway. Alam na alam ni Songwoo na ang huling pag-atake ay para lamang e-check sila, inihagis nila ang blast attack na iyon nang hindi alam ang eksaktong lokasyon ni Songwoo. Iniisip niya kung ginagawa ba nila ito para pigilan si Songwoo sa pagtakbo. Ang pagsabog na iyon ay ngayon lang ay nagkaroon ng parehong kapangyarihan sa fireball ng mga fire giant. Ang mga werewolves ay hindi kayang gumawa ng mga fireball ng infinite tulad ng fire giant, pero sa ngayon ay hindi kayang gumamit ni Songwoo ng mga wyvern sa sitwasyong ito. Sa pagkakataong ito, ang mga kalaban ay gumawa ng masusing paghahanda pagkatapos maingat na pagmasdan ang pattern ng pakikipaglaban ni Songwoo. Sinubukan ng isang survivor na sumilip sa labas mula sa kanyang bintana, ngunit ang kawawang lalaki ay nabaril sa kanyang leeg ng sniper. Ginamit ni Jisoo-yeon ang kanyang kakayahan sa area sense para malaman na ang mga taong lobo ay lumalapit mula sa harapan. Ang mga taong lobo ay nakasuot ng mga gas mask upang hindi sila makalanghap sa Breath of the Abyss. Ang dalawang grupo ng mga taong lobo ay pumasok sa gusali upang patayin si Songwoo. Nagsimula silang pumasok sa gusali ng paaralan sa pamamagitan ng ilang bukas na bintana. Ang mga survivors ay nabalisa at natatakot dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Tinanong ng scout si Songwoo tungkol sa kanyang mga utos, at sinusubukan pa ni Songwoo na gumawa ng plano. Iniisip ni Songwoo na hindi niya kayang ipatawag pa ang kanyang malalaking undead na mga skeleton boss sa loob ng gusali, pero hindi ibig sabihin ito ay maaari na lang niyang iwanan ang mga tao sa loob at tumakas dito. Inutusan ni Songwoo ang mga survivors na magtago sa loob ng mga silid-aralan at protektahan ang kanilang mga pamilya, at sisiguraduhin niyang hindi lalapit sa kanila ang mga taong lobo. Si Songwoo ay medyo nabalisa habang siya ay hinahabol, alam na alam ng Evolution Society ang eksaktong bilang ng mga skeleton niya at ang kanyang mga pattern sa pakikipaglaban. Biglang namataan ni Songwoo ang ilang truck na papunta sa school building.
Ang ilang mga bagong uri ng halimaw ay lumabas sa mga truck na ito. Ang mga halimaw na ito ay may kakaibang hitsura, hindi sila mukhang tao o parang tradisyonal na halimaw. Iba sila. Iniisip ni Songwoo na marahil ito ay mga resulta ng hindi etikal na mga eksperimento na ginawa ng Evolution Society. Inutusan ni Songwoo si Ji Soo-yeon at Han-ho na manatili rito at protektahan ang mga survivors habang papunta siya sa pasilyo. 14 na minuto na lang ang natitira bago mag-cooldown ang Grim Reaper side. Naka-cooldown na rin ang lahat ng malalaking halimaw niya, pero sa kabutihang palad, patuloy siyang makakatawag ng maliliit na skeleton habang nasa lich mode siya. Iniisip ni Songwoo kung ang paghihintay sa team ng Crusader ang tanging magagawa niya ngayon. Biglang sumigaw ang isang werewolf pagkatapos niyang makita si Songwoo. Pinaril ni Songwoo ng 2 crossbow bolts sila, ngunit ang mga bolts na iyon ay na-deflect ng isang uri ng magic shield na nakapaligid sa mga werewolves. Ito ay hindi maganda sa pabor ni Songwoo, dahil ang kanyang mga kaaway ay ganap na naghanda talaga. Nakasuot sila ng mga gas mask, ibig sabihin ay hindi magagamit ni Songwoo ang kanyang Breath of the Abyss. May ilang werewolves na nagmumula sa likod ng hallway para palibutan si Songwoo mula sa magkabilang gilid. Naghanda si Righty at ang Death Knight na makipaglaban sa kanila, at sinabihan nila si Songwoo na sila ang bahala sa likuran niya. Tumalon ang ilang werewolves patungo kay Songwoo mula sa harapan, alam nilang nag-iisa siya ngayon. Si Songwoo ay hamarang ng kaunti at nagsagawa ng isang malaking slash attack gamit ang kanyang scythe upang mapigilan ang unang pag-atake ng mga werewolves. Patuloy na pinaghihiwa ni Songwoo ang mga taong lobo, at nakakuha siya ng 25,000 ginto para sa pagpatay sa bawat second rank na werewolf. Kayang patayin ni Songwoo ang mga taong lobo nang walang tulong ng mga skeleton sa ngayon, dahil pinapataas ng lich mode ang lahat ng kanyang istatistika ng 10%. Ngunit ang pangunahing problema ay nasa first floor, kung saan ang kanyang mga skeleton ay kalaban ng bagong uri ng mga halimaw. Ang kanyang mga skeleton ay nawasak ng mabilis, kaya niyang buhayin muli ang mga ito sa ngayon hanggat gusto niya. Ngunit isang bagong problema ang lalabas kapag natapos na ang kanyang lich mode. Hindi makakalabas si Songwoo ng maingat, dahil may mga sniper na naghihintay sa kanya. Dagdag pa, mayroon silang sandata na kayang magsagawa ng long-range na pag-atake, at ang kanyang malalaking skeleton ay masisira lamang sa sandaling ipatawag sila. May mga beastmen pa nga na umaakyat sa pader. Iniisip ni Songwoo na kailangan niyang gumawa ng ibang plano, dahil hindi na niya kayang pigilan pa. Ang panahong desperado ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang, kaya iniisip ni Songwoo na gumamit ng ilang mas mapanganib na mga item tulad ng Demon's Door upang mabaliktad ang digmaang ito.